Sobrang luma, dumi at naghahang na yung system unit na gamit ko dito sa studio ko. Bakit? Madumi? Naglolo ko na ang cooling o kulang na ang output ng power supply? Well, pagod na akong i-diagnose kung ano man ang problema na itong computer or system unit ko, kaya papalitan natin to lahat with products ng Dark Flash. So tara, samahan nyo ako. Ang ikakabit natin ay Dark Flash DY460 ATX case, Dark Flash GS Series 850 watts power supply at Dark Flash DE360 liquid cooler. Kaya tara, samahan nyo kami na ikabit itong mga parts na to sa computer natin at i-revamp na natin lahat-lahat. Alright? Tara! But before that, habang kinakabit natin, isa-showcase ko na muna sa inyo yung mga products na ilalagay natin syempre para meron kayong onting background sa kung ano yung kakabit natin. Alright? First upgrade natin is the Dark Flash DY460 mid-tower case, and honestly, ang sarap niyang i-build. Unang tingin mo pa lang, premium agad yung dating niya kahit budget friendly siya. Gusto ko dito is clean and modern yung design. Hindi lang aesthetic ang baon neto dahil ang ganda din ng airflow netong case na to. Kapag nag-edit or nagle-livestream ako, hindi umiinit ng todo yung computer ko nung bine-benchmark ko siya on a daily use. May tempered glass side panel na super clear kaya kitang-kita mo talaga yung components mo. Para sa mga creators na mahilig mag-setup content tulad ko, bagay na bagay kasi ang dali mag-film ng B-roll gamit itong case na to. May support din siya for ATX boards, multiple fans at large AIO radiators, kaya sabi ko sa inyo, magkakabit din tayo ng Dark Flash na AIO liquid cooling at take note na 360mm yung size netong radiator na to. Kaya wag na natin patagalin. Okay, nakita nyo naman yung case na gagamitin natin at usapang case support. Ito yung isa sa pinakamalaking radiator na ikakabit natin, which is itong gagamitin natin. Tulad na nasabi ko kanina, gagamit tayo ng liquid cooling AIO na sobrang laki ng radiator niya, which is itong Dark Flash DE360 liquid cooling. Guys, take note sobrang laki ng difference sometimes ko after ko gamitin to. Siguro dahil sa bago na, tapos bagong replace, pero hindi lang yun Okay, hindi lang yun. Ang dali ko lang ma-monitor yung temperature na itong system unit ko dahil meron ng kasamang LED screen to, and take note na IPS nga po pala ang kasamang mini monitor dito. Okay, kaya hindi nyo lang basta-basta makikita, meron pa siyang kasamang maliit na monitor at IPS siya, kaya pwede nyong palit-palitan ng design katulad na itong ginagawa ko. Kung heavy user ka like me na for editing, streaming, gaming, multitasking at iba pa ang ginagawa mo sa PC mo, sobrang halaga ng good cooling system para hindi nagtathrottle yung CPU mo. So uulitin ko lang, ito po yung spec sheet na itong AIO na to. 360mm radiator, ibig sabihin lang naman po nun mas malaki ang surface area niya at mas malamig ang temps. And kahit malaki to at damong halaman ng tawag nyo dito, huwag kayong magalala kasi ang tahimik niya. Okay? While recording this video, nakakabit na siya and hindi siya naririnig sa mic ko. Wala talaga, ang tahimik. Super dali lang din pala netong i-install kahit first time mo lang mag-install ng AIO, and compatible siya with most Intel and AMD sockets. At since old PC ko to, malaking tulong yung stable cooling to extend the life of CPU. And alam nyo ba na detachable din yung monitor neto? Pwede mo siyang ilipat sa iba't ibang parts ng setup mo at gagana pa rin siya. Do take note na hindi rin tinipid ng monitor screen niya dahil naka IPS panel to tulad ng nabanggit ko kanina. Alright? Ang sarap mag-edit kasi hindi bumabagal at sobrang smooth overall ng PC ko ngayon. And lastly, syempre, kung meron kang bagong casing, kung meron kang bagong AIO, tapos ang lakas ng computer mo pero ang hina ng power supply mo, hindi pa rin mag-equivalent sa perfect build yun di ba? Parang pa din. Ganun yung maririnig mo. Okay? Kaya ngayon, isa-showcase ko sa inyo ang power supply syempre na kasama netong Dark Flash products, which is ang Dark Flash GS Series Power Supply 850 watts. So ako ginamit ko 850 watts kasi para sa akin yun yung pinakasakto sa PC core sa system unit ko, and it varies naman sa gumagamit kung ano yung gusto nyong watts. Okay, pero para sa akin 850 watts sobrang goods niya, and feeling ko future proof na siya. I don't know, siguro sa mga susunod na taon or in the next 6 years, 7 years, or 8 years, feeling ko magagamit nyo pa yung 850 watts and enough na to. Yung pinaka-importante kasi syempre sa PSU is yung number 1 stability, at hindi dapat tinitipid ang budget nyo when it comes to PSU kasi dito sa Pilipinas, parating nag-brown out, parating nawawalan ng kuryente, and kapag chinip out nyo yung mga PSU nyo, baka masira yung buong computer nyo or system unit nyo. Okay, parating nyo tatandaan yun. Ang pinaka-gusto ko dito sa GS Series, meron siyang 80 plus certification, meaning mas efficient siya. Stable power delivery, lalo na't consistent kapag high load gaming or editing, and quiet fun design din siya. Hindi maingay and perfect for recording setup, and alam nyo naman araw-araw tayo nagre-record sa YouTube natin, kaya pakinggan nyo, isa pa, tatahimik ako
O, di ba wala kayong naririnig? Tapat na ito yan lang yung PC ko. Hindi naririnig ng mic ko, boys. Kaya kung nagre-revamp ka ng old PC, always make sure na i-check nyo yung pinakadulong components, which is yung PSU. Kaya kung medyo sakto lang yung budget nyo, pero ayaw nyo mag-chip out ng parts, itong Dark Flash yung marerecommend ko sa inyo na power supply. So ayun guys, finally na-revamp ko na yung old PC ko with Dark Flash parts and sobrang laking improvement talaga sa performance, cooling at itsura overall. Thank you Dark Flash for helping me to revamp my old PC. Alam nyo naman, araw-araw ako nag-upload, araw-araw ako nag-stream, araw-araw ako nag-live, araw-araw din ako nag-edit at nabugbog na po yung system unit or yung computer natin, kaya laking tulong neto talaga sa akin. At syempre, bonus talaga yung nakikita ko yung monitor. Okay, kung ano-ano yung ilalagay ko dyan para ganahan ako. Iiwan ko sa may baba yung link ng mga Dark Flash products na ginamit ko para kung gusto nyo gayahin yung setup ko, nandiyan lang sa may baba. Hindi na kayo mahihirapan maghanap kung saan-saan. Alright? Meron kayong katanungan or gusto nyo ng tips tungkol sa PC, maaari kayo mag-comment dyan sa may baba dahil sasagutin ko at ng team ko, which is yung nagbuo na kasama ko, si Boss Digo. Malay nyo, makatulong ako sa inyo or makatulong kami sa inyo or baka kayo makatulong sa amin. Parang ganun siguro. Kaya kita kits, enjoyin ko na muna yung bagong PC ko. Peace out!